May kaso siya doon sa Hindi Amerika. lang kaso, civil contempt. Yes, oo. Ma'am, takid mo, $371 million Oo. dahil ayaw niya sabihin kung nasaan yung ari-arian nila sa Amerika para mabayaran yung $2 billion na award sa mga human rights victims. Yan po yung katotohanan, ha? O yan, hindi niyo ako masusujan for libel kasi katotohanan po yan, matter of public record. Gaya ng yung mga pinagsasabi natin kay Trillanes ay matter of public record. Pwede ba, kung meron tayong panahon, patugtugin natin uri yung naging privilege speech ni Senate President, dating Senate President Enrile, kung saan yan didetalye kung ano ang naging partisipasyon ni Trililing doon sa pagkawala ng Scarborough sa atin. Shocking talaga nung binalikan ko. Nung pinanood ko muli yung video ni JPE na talagang siya nagtalumpate laban sa mga kabalastugang ginawa ni Trillanes, nandoon ang PBBM. So talagang walang dahilan na sabihin ni PBM na hindi niya naintindihan kung gaano kakomplikado itong usapin sa China. Dahil nakita pala niya bilang sa senador yung kasagsagan ng ating hidwaan sa China. Nandoon siya. Kung maalala ko, noong panahon nga na bago pa lang umupo bilang Pangulo si PBBM, at inimbitahan siya ng Amerika, nagkaroon tayo dito ng discussion na takot, di ba? Ikaw pa mismo nga yung nangunguna doon. Ako pa, ang nagsabi. Para lang Nag-issue talaga. pa ako ng memorandum. Oo, kasi may kaso siya may kaso siya doon sa Amerika. Hindi lang kaso, civil contempt. Yes, oo. Ma'am, takid mo, $371 million dahil ayaw niya sabihin kung nasaan yung ari-arian nila sa Amerika para mabayaran yung $2 billion na award sa mga human rights victims. Yan po yung katotohanan, ha? O yan, hindi niyo ako masusujan for libel kasi katotohanan po yan, matter of public record. Gaya ng yung mga pinagsasabi natin kay Trillanes ay matter of public record. Pwede ba, kung meron tayong panahon, patugtugin natin uri yung naging privilege speech ni Senate President, dating Senate President Enrile, kung saan yan didetalye kung ano ang naging partisipasyon ni Trililing doon sa pagkawala ng Scarborough sa atin. Shocking talaga nung binalikan ko. Pero alam mo, 2012 to, nakalimutan na sana ng taong bayan, pwede naman loko yung isa para maging alkalde ng Caloocan dahil binuhay sa pamamagitan ng pagdemanda, patutugtugin po natin yan muli. Yan. Okay? At yan po ang pangako natin. Araw-araw patutugtugin natin dito sa SMNI nang maalala ng taong bayan ang kataksilan ng ginawa niya. At alam mo, hindi siya man enough to stand up, ha? Nag-walk out. Ang mokong. Oo, nakita ko yun sa isang video. Out. Nakikita yan sa video At sa hindi YouTube. niya dinipensa ng kanyang sarili. Oh, bakit gano'n? Tapos ngayon, magdidemanda siya ng libel. Kayo naman, aga-aga. Ikaw talaga, ha? Wala lang dito si Admar, sinusundan mo rin ang gawain niya, ha? Na talaga pinapainit ang aking ulo, ha? May hearing pa naman ako ngayon. Ang nakakapagtataka, attorney, bakit ngayon nagsasalita si Trillanes? Kasi tumakandidato. Ayun. Excuse me, natalo nga ako sa senador, pero mas marami naman boto ko kaysa sa kanya. Pero huwag natin kalimutan, attorney, nung panahon na ikaw ay nakiusap sa Amerika na sana hindi nyo hulihin si PBBM. Well, hindi ako nakiusap. Ang warning ko, kinakailangan kumuha ng suggestion galing sa State Department na siya ay entitled to immunity kasi wala pang Supreme Court, wala pang desisyon ng Korte Suprema ng Amerika. Ang pinakamataas na desisyon tungkol sa issue ng sovereign immunity ay laban sa mga Marcoses na hindi sila po pwede bigyan ng immunity dahil nga ang kanilang ginawa, yung pagpapatay, yung mga pagtotorture at yung mga desperasidos ay hindi opisyal na mga acts. So only official acts are entitled to sovereign immunity. So hindi yun sakop ng immunity ng sovereign. So sabi ko, naku pwede kayong ipaaresto ng Honolulu Court dahil nga dito sa civil contempt nito na dapat bayaran niya dahil hindi niya sinasabi kung nasaan yung kanyang mga nakaw na tagong yaman sa Amerika. Yan po ay matter of fact, hindi po tayo nag-iimbento. Sabi nga dito, attorney, may secret agreement ba nangyari? Yan nga ang ating gustong malaman Kasi itong gobyernong ito, ano yun? I'm horrified by this gentleman's agreement which was kept secret. Hello! Hindi ka lang nagbabasa ng dyaryo at kung ano siguro ginagawa mo, kung ano sinisingot mo. Yung panahon na yon, si dating kalihim Delphine Lorenzana pa ang nag-report sa Kamara de Representantes sa isang hearing ng budget ng Committee on Appropriations
na talaga nakipagkasundo ang Pilipinas sa isang gentleman's agreement na status quo. So ano ginagawa mo noon? Nagkauha ko yung mga ginagawa mo noong mga panahon na yun. Hindi ka nagbabasa ng dyaryo, ha? O doon, senador ata siya noong 2012. No? Kasi nung pinanood ko muli yung video ni JPE na talagang siya nagtalumpate laban sa mga kabalastugang ginawa ni Trillanes, nandoon ang PBBM. So talagang walang dahilan na sabihin ni PBM na hindi niya naintindihan kung gaano kakomplikado itong usapin sa China. Dahil nakita pala niya bilang sa senador yung kasagsagan ng ating hidwaan sa China. Nandoon siya. Pero kung tatanungin mo ng mga senador, siyempre palaging meron daw itong si PBBM. Hindi naman nagsasalita nung panahon na siya naging senado. Sa katunayan, wala naman tayong alam kung anong mga batas ang kanyang naisabatas nung panahon na yon, di ba? Oh. Malinaw na talaga ngayon, attorney, pinanindigan mo talaga na hindi malayo na may kinalaman nga itong kaso ni PBBM It's sa a Amerika. matter of public record. Kung gusto nyo, pumunta lang tayo sa internet at ipakita natin yung order no? Nang makita nyo na nagtatago rin itong si PBBM sa Amerika. Kaya lang, dahil nga siguro dun sa sinunod nilang aking rekomendasyon na kumuha ng suhestyon, dahil siya ay presidente ngayon, binibigyan siya ng immunity habang siya ay presidente. Matapos sa kanyang termino at baka itong dahilan kaya gusto nilang charter change. Para hindi matapos sa kanyang termino at sa ganon, malaya siyang labas-pasok sa Amerika habang siya ay presidente. Di ba? Isang dahilan din yan. Dahil kapag natapos na ang kanyang termino, abay po pwede na siyang hulihin doon sa Amerika at hindi na siya makakapunta doon sa favorite na kanyang asawa na she is New York. Di ba? Ikaw ba, New York ka? Wala. Bisaya Dito ka lang. eh. Ah, Ikaw, Bisaya. taga Bisaya, New York ka attorney. ba? Filipino. Oh. Hindi. Ay, nako. Filipino tayo. Manigas kayo. Oh, there's hindi no kayo place New like York home. type. Oo, New York.